And they make themselves accountable for what they do. Pero online, walang pangalan, walang muka, hindi totoong personality, paano mo babalikan? Di ba? So, that's one of those big differences sa kaming social media. Okay, tuloy ko na rin bago sumagot yung iba. What advice would you give sa kanila ngayon na pwede mong ibigay? Nung natutunan ko, kilalanin mo yung sarili mo. Kung ano yung pinakamagandang version mo para sa'yo, yun ang i-pursue mo. Kung ano man ang sabihin at paniwalaan ng ibang tao, labas ka na ron. Basta gawin mo kung sino ka and be happy with it. Share mo naman the victim. Ayan, na nag-victima rin ng ganyan. Siguro, kung nag-artista ako sa panahon ko, siguro hindi ako natuloy mag-artista based on like social media and criticisms. You know, during our time, I had time to grow, time to develop talent in That's Entertainment. Correct. Diba, parang Kuya Germs gave us the venue to discover what we were good at. And we weren't made fun of, parang we were given the chance to just develop our whatever skills we had. Okay lang magkamali, parang walang nagbabash sa amin online, walang ganun. So I'm very grateful for that. So, tuloy na rin natin. Advice na rin sa kanila ngayon. You guys are so talented. Just believe in yourselves. I'm at all with you guys. I'm looking forward to working with you guys. So, talent pa rin. Of course, si Tina. Alam mo, laking pasalamat. Medyo hindi ka nakikita si Tina. Maliit kasi ako. At saka nakaupo ka. Hindi, sa akin naman, laking pasalamat na talaga ng mga panahon namin, like That's Entertainment. Hindi uso ang internet. Oo, hindi uso pa ng mga panahon na yun. ganun na kami katanda. Oo. Hindi, talagang hindi uso ng mga panahon natin ang internet. So, malaking bagay yun para sa amin. Yun nga lang, medyo, kung si Charmaine naaaway, ako rin naman din, ganun din. I know, witness kami doon, Oo, syempre. maraming witness sa mga panahon na yun. So, Banggitin pa ba natin kung wag si... na, tapos na yun. Naikwento lang kasi Yes. na-open up kasi yung sa mga love team na yan na inaaway-away. Tapos yung mga fans. Ang nakakatuwa lang kasi ng mga panahon ng namin, yung mga fans, parang nahihiya sila. So siguro sobrang excited o yung excitement Pag-idolize sa'yo, no? ng mga fans noon. Pagka nakikita nila yung mga artista, kasi nga di ba wala nang internet, hindi ka nila talagang nakikita sa mga shopping mall or nakikita ka lang nila talaga sa TV. So yung mga fans natutuwa sila, yung talagang photograph naman. So hindi ka pwedeng magsuplada, hindi ka pwedeng magsimangot, kailangan kang nakangiti. Kasi pagka nakita ka nilang nakasimangot, ayan, dyan nagsisimula yung suplahan naman nito, ganyan. Pero ngayon, sa panahon ngayon, napakadali, konting galaw mo lang, social media na. So parang wala ka ng privacy. Noon kasi parang may privacy pa ng mga panahon natin. Ngayon kasi talagang konting kibot lang nasa social media na. So para sa akin, gaya nga ng sabi ni Romney, kung ano yung gusto niyong gawin, alam niyo wala kayong matatapakang ibang tao ko. Ituloy niyo lang kung ano yung mga pangarap ko. Yun ang advice mo sa kanila. Ituloy ka na. Tinuloy ko na rin. Okay. Si Tina, tapos ko witness namin ang lahat. Actually, dahil mga artista na parang reporter lang ang medyo nila eh. Kasi yung mga kapwa-artista, hindi naman sila gano'n. Anyway, balik tayo. Hi, good afternoon po sa inyo lahat. Baby nila ako Talaga, Chad? Oo, pinapanood ko sila. Ikaw ang last. Oo, Ikaw lang ba ang mga huling na? Maglalabasa pa ba tayo ng year nito? 1992. Oo nga. 1992 ako, Yes. 31 years ago. Ako lang, Kuya Don, ang nakita ko lang, na-observe ko lang, yung difference namin nung araw sa ngayon. We were able to hone and develop our talents live on TV. Live namin ginagawa yung training namin. Kasi ngayon, ang kagandahan,
meron ng pre-training eh. May mga workshops na, may mga ganun na. Hindi kagaya nung araw na live on the spot kami, training ni Kuya Germs kumanta, sumayaw, umarte, mag-hosting. Oo, mag-newscasting, lahat na pinasok namin. Yun lang yung difference na nakikita ko. While sa ngayon, ang dami ng tools, ang dami ng ways to develop talents. So, yes, itong ating mga kabataan ngayon, ibang-iba yung generation, ang layo. Kita-kita ko yung difference, you know, the way we think, the way they think. Ibang-iba nga sila mag-usap yung lengguwahe nila eh. Minsan nakikinig ako sabi ko, ano daw? Ano ba yung pinag-uusapan? Ano yung mga alien na sa'yo ngayon? Maraming mga Ay, oo. Tinatanong ko talaga sila. Kasi yung last din na pinanggalingan kong show is Love Is yung Kailin and Mavi. Puro kabataan ito. Anak ko si Marco doon, sila ni Kailin. Naguguluhan ako sa mga dialogue ng mga kabataan kasi ibang-iba ko. So, yun lang. At ituloy ko na rin sa advice. Ipagpatuloy nila yung ginagawa nila. Ako, based on my experience, love your work. Yun ang ikatatagal ninyo sa industry. Kung mahal niyo yung ginagawa niyo. Kasi kahit, kahit mawala kayo, mintuman kayo, pero kung talagang mahal mo to, babalik at babalikan ninyo. Para tumagal. Mahalin ninyo yung ginagawa niyo. Ang ganda ng mga advice mo sa kanila. Himay pa rin talaga. Pero may second question pa kasi ako. So, para sa inyo pa rin apat, if you can go back in time, ano yung gusto niyo sanang meron kayo noon na meron sila ngayon? Meron sila ngayon. Yung meron sila ngayon na wala tayo noon, ano sana yung gusto niyo? Ay, naku, meron! Naisip ko bigla. Filter. Filter! Oo. Kasi walang filter nung araw. My God, naman ka na rin makeup namin. Yun na yung konting ikaw lang na Ito gano'n. maganda kayo ng araw, di ba? Oo, kung may mga hair ka pa sa mukha, kitang-kita. Oo. Kung may eye bags ka, kitang-kita. Ngayon, wagas na wagas ang paggamit nila sa filter. Ibang-iba kinagaganda nila. Hindi ba? Gusto ko ng gano'n. Ang hirap ang hirap mag-maintain. Oo, pero ang ganda niyo noon, di ba? Kahit walang filter. Oo, kailangan lang kami ilaw, camera, pack, laban na. Ngayon, ang daming nangyayari. May mga hindi ko na alam ang Pero tawag. colored na ba yung picture nung time mo? O black and white pa ba? Hindi naman to. Uy, gamit black and white pa tayo noon, nung time na yun. Hindi, ako yun, 70s, black and white. Oo, 90s. As a colored. Oo. Ikaw, Colored naman ako. Colored. Kuya to. ayan, tinay ka. O hindi na marami kang black and white Mamimili pictures. ka kung gusto mo ng black and white Ah. or colored. Pero panahon na may colored na. Okay. Yes. Kung ako, sana nung panahon namin, uso na rin din yung mga live streaming. Kung ikaw filter, okay. di ba? So sana nung mga panahon na namin, tapos ngayon, sana may streamers na rin. Oo, para hindi na tayo pupunta sa mall tour. Kasi diba, uso-uso noon yung mall tour, tapos palengke tour. Pero ang saya ng Tina. Pero masaya naman nun, oo. Kasi umaakit kami sa... Doon kayo lang nakikita eh. Oo, yun. Hindi pa nila nararanasan yung ang stage mo, dalawang truck na 18-wheeler na pinagdikit sa gitna ng bukid. Sa lugar na walang nakakarating na television show. So yung mga tao nanonood sa'yo ganyan lang. Ano-ano ba Ratilio? Tapos pag sinabi nilang taga Dance Entertainment yan, okay. Kahit hindi. Yung mga iba kasama namin hindi. Kung ano yung meron sila ngayon na wala kami noon, Na-wish mo sana meron ka noon. na-wish ko meron. Masyado akong old school. Masyado akong old school na gusto kong iwan yung cellphone ko sa bahay. Trato siyang landline. Pero kung ano man yung meron sila ngayon, na sana meron kami noon, yung lawak ng information. Okay. Yung lawak ng nararating, yung information na kinaka-expose sa nila ngayon. How it is available now. How easy it is to search for things. Noon kasi nung panahon namin, medyo mas maliit ng konti ang mundo eh. May internet, pero hindi siya ganun kalawak. May internet naman noon. 93 nag-umpisa. Dial up. Okay, 93, 96. 96 sumikat yung mga social media. 93 nag-umpisa ang internet dito sa atin. Dial up. Pero usually, ano lang, IRC, chat room, tambayan, di ba? Kita ng card, So, para yan.
Oo, tapos gagawa ka ng HTML home profile mo sa isang libreng website. Wala masyadong nagaganap. Pero kung noon, available yung treasury of information, Yes. di ang sana, dami namin ding nagawa para mas maganda yung dadatnan nila. Yun lang. Pero ang dami naman yung nagawa. Madami naman lang. Madami-dami naman. 6 na anak ko eh. Kasal. Hindi mo yung encyclopedia lang ang information. Sherman. Alam mo dati, nag-umpisa ako. Nag-taping kami, nag-shooting kami, walang tent. Walang portalet. Walang stylist. Yung mga ganyan. Yung parang, ngayon, parang everybody's so spoiled. But, I'm lucky that getting to enjoy that right now because I'm still acting. But yung mga actors before never got to enjoy that. Diba? So, yeah, pero yung stylist, siguro it makes things easier for the artists now, especially kung tuloy-tuloy yung work. I wish I had that back then when I was busy. Yun lang. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you so much po. Next we have Mr. Jade Yap of GMA News Online. Hi po. So my question po is for Miss Carmen Soriano. So sa tingin niyo po, what makes this new generation of artists unique and special? Could you kindly repeat the question? Sorry. So sa tingin niyo po, what makes this new generation of artists unique and special? I have to apologize. I haven't worked with either one of them for years. I stopped before the pandemic. Okay? So when I was called to be on the show, the first thing I asked was, sino ba mga kasama ko? Sabi sa akin ni Monday, huwag mo nang tanungin Tita Carmen, you don't know any of them. So I apologize to these ladies and gentlemen, these kids. Since I'm the youngest one here, I don't know what to say. I don't know. The only thing I can say is that I love acting for this very reason. Alam mo, pag ikaw umaarte, it's the opposite of your true life. Yung kung ano nangyayari sa buhay mo, kung nagkakaproblema ka o pag nag-acting ka, ang sarap ng pakiramdam na ibang pagkatao ang ginagampanan mo. Kaya, sa mga batang ito, marami pa silang dadaanan. Ako, most of the people that are my ages are practically gone and they're different. Everything about them is, very well played. Katulad nga na sabi ni, they have everything. But as far as I'm concerned, all of you gentlemen, ladies in the press, I am very glad to be a part that at my age, I am still working. And I'm still working. So for my second question po, so what makes Macca relatable to other generations? Let me see. When I learned that it has something to do with music, and that I was chosen, maybe that's the reason. I cannot say yet, but Macca is a very unusual story. They don't talk about the difficulties na kuminsan may mga eskwelahang may music that has something to do with music. Especially the role of Romnick is very unusual. Na isa siyang talagang very talented person, and he hates being in the business, being in the Kaya nga itong pelikulang ito, I really have a feeling that people will love it, will relate to it, dahil sa, ewan ko ba, nung nagdadrama kami ni Romnick, sandali lang kasi yung drama namin
Yung parang galit na galit siya sa akin, gusto niyang purahan, gusto ko siyang sampalin. Kaya lang, but anyway, kidding aside, I cannot say you, ladies and gentlemen in the press, are the very first people that can say that this show is relevant to life, relevant to music, na magugustuhan ng tao. And we will have to keep our fingers crossed that they will like the show. I do, for now, at least, the little scene that I've na konting exchange ko. And I pray to God that it will work for all of us. Because they're all starting their life. I'm going to the end of my life. So, for me, I'm very lucky that I'm still in it. Thank you. So for the last question po is, sa mga nakatrabaho niyo po ngayon po, sa pagbabalik niyo po ngayon sa acting, so what did you learn from them po, sa mga bagong naka-work niyo po? What I learned from Yes them, po. you know, hindi ito mo lahat. They are all very nice kids. If you notice, I was listening to all of them. They all speak English very well. They're all educated. They're very respectful, which is such an amazing thing for us in our generation now. Di ba? Kahit sa inyo, kahit sa amin. Wala pa ako nakita ni isa sa kanila na wala, basta napakagalang nila. And that is such a very fortunate thing for us in our age. Kasi ako lang pinakamatanda sa kanila eh. Ako lang talaga. Nagtataka nga ako, I hope na somebody, except for Romney, of course, I don't know how old he is. But anyway, yan ang masasabi ko sa inyo na na-notice ko, no? Napaka-intelligente nila. You know that. The way they choose their words, the way they speak, they're very well educated. Bihira nung araw yun. Nung araw, puro Tagalog, puro no? That means na kahit na hindi man lang nila natatapos ang kanilang education, they are studying with, themselves, self-study. Kaya, as I go, I will let you know how I feel as I finish this show or as I go on. Speak to me again, ask me. I hope I come to speak to all of you again one time after I'm done with this film, with this show. Thank you very much. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Ms. Jade Yap of GMA News Online. Now, may we call on Mr. Romel Gonzalez of Police Files Tonight. Yes, hello. My question is to Olive May. Yes, hi Olive. Parang nagulat ako. Ayaw mo ba? Olive, as Livy dito sa Maka, paano ka nakaka-relate or ano yung similarities ni Livy at ni Olive or yung pagkakaiba? Good afternoon po. So first of all po, yung similarity po talaga is si Livy po is Cebuana and I am from Cebu po talaga. Born and raised po from Cebu. So ayun po, sobrang saya po ako na ganun kasi I'm able to share how I am, yung language po namin sa Cebu as a Bisaya po, ganyan. And yung, I think, challenging yung role na to kasi si Livy, para siya yung neglected ghost child sa family. Parang meron siyang gustong patunayan palagi. I can relate to that kasi hanggang ngayon talagang pinupursue ko yung dreams ko kasi may gusto akong patunayan sa family ko, sa sarili ko as an aspiring Cebuana. And ayun, yun yung similarities namin. But then yung differences is I think, I grew up po kasi sa very loving family. Hindi ko po na-feel yung like neglected ako. So, through that, yung process ko po is, ayun, tanong na po ako ng tanong na, how does it feel to be a ghost child? How does it feel to be neglected? Kasi I want to relate po sa mga batang ganun yung nararamdaman. So yun po, it's a big challenge for me, but at the same time, very fun because I'm able to learn po sa mga experiences po na mga katulad po ni Livy po. Yung katabi ko, pakipaliwanag daw ang ibig sabihin mo ng ghost child. Ghost child, ano po, parang sila po yung middle child, sila po yung hindi nabibigyan ng attention sa family. Invisible child po sila, invisible. Naliwanagan kami. Pati co-stars mo, akala tuloy multo ka sa set. Kaya po ako nag-feel. So,
kumbaga parang middle child syndrome siya. Yung pala tinatawag. Invisible child ko pala sa Yes, thanks for that wonderful knowledge that you shared. And pangalawa kong question, Olive, is ano yung maikukwento mong pinakamasaya yung moments dito, especially ng mga kapwa mo, teens, while taping the serye? Meron ba sa inyo medyo nagtarayan or nagsupladahan or whatever? Or friends kayo talaga lang? Ay, meron po. Sino? Joke lang po. Hindi, joke lang po. Actually po, sobrang, at first po kasi kinakabahan ako kasi wala pa po ako nakatrabaho sa kanilang lahat. So parang intimidated po ako since bago din po ako. Pero nung nag-start na po kaming magtrabaho, sobrang comfortable ko lang po talaga sa kanilang lahat. It's as if like magkakilala na kami before. Sobrang smooth lang po ng lahat ng pinag-uusapan namin. And yung fun times po namin sa taping, yun po yung off-cam. Yung wala na kaming magawa. Like ang dami na po namin napag-usapan kung ano na po nagagawa namin. Nag-a-acting na kami, kumakanta, sumasaya kung ano-ano na po ginagawa namin. So, yun po yung pinaka-the best. And sobrang saya ko po na sila yun. Because yeah, sobrang talented, ang babait. Ano, wala pong tarayan, wala po talaga, promise. Parang meron daw. Wala po. Mabait-bait po sila lahat. And for my final question for you for today, as a teenager ka, di ba? Well, as a young woman, how would you use your voice to influence the youth to become better people? Thank you for the wonderful question. I think po, through this movie, through our characters po talaga, ako masabi ko, pagbubutihin ko po talagang i-portray yung character ni Libby. Kasi ang dami po talagang learnings na makukuha, not just sa character ko, but at the same time sa mga characters po, na mga co-actors ko. Kasi ang dami pong issues sa life na makikita niyo po dito, conflicts sa show and how we resolve it. And sana through this show, we'll be able to speak through it at maintindihan po yun ng mga manonood po natin, ma-inspire po sila lalo. And of course, not naman po sa show, with everyday life po, gusto ko pong maging kind, kagaya po na sabi po ni Sean, I always choose to be kind at sa lahat po ng may problems, as much as possible, I can give advice, gagawin ko po talaga kasi ayun po, gusto ko na po talagang to make people's life better. Kahit kung hindi na sa akin mag-start, but to spread positivity. Yun po talaga always po yung goal ko po. Thank you, Olive, and congratulations. Thank you po. Thank you so much, Mr. Romel Gonzalez, for that question. Next, we have Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hello, good afternoon. My question po for Direk. Baka pakwento lang Direk yung inspiration natin for this show. Nasa kayo po ng inspiration. Ay po, magandang hapon Sir Alan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat for making time para po ay pakilala namin itong show na ito sa inyo. Ang laki po nitong sugal from everyone and especially from GMA Public Affairs to do this story. Kasi iba po siya. Siyempre ngayon po alam niyo naman na marami sa atin na nasa industriya na na hindi na alam kung ano yung formula to make a show sell. Diba? The audience is constantly changing, iba ang consumption patterns nila, iba ang preferences nila. Pero kami parang we had to go back sa kung ano ba yung gusto namin. So, alam niyo po yung usong-uso yung mga content na alam niyo mga Chinese na nagluluto, yung sila mismo yung mag-harvest sa bukid. Kasi generally, globally, I think we all just wanna go home. So feeling ko yun po yung core ng palabas na ito. It's your way to go home sa kung saan yung mas simple, mas tahimik, but still as colorful and interesting. So yun po yung kwento ng Maka. Ako ay, lumaki po ako na public school ako nag-aaral mula kinder hanggang college. And alam ko na ang daming mga stories doon na hindi nauungkat. So ito po yung isa naming paraan para ipakilala yon. And on top of that, growing up as a panganay, pinalaki din po ako ng teleserye. So that's what I want these kids to be for the audience. Na sila yung maging ate kuya ng mga walang ate kuya. Na ma-mirror nila yung stories and struggles ng mga taong yun. Ayun, salamat. Direk, correct me if I'm wrong, pero parang